tayong update po ngayon guys, may nagpaabot sa atin. Gusto po daw nilang malaman po ang katotohanan po na mayroong balita na naman tungkol po sa asawa ni BBM. Lumayas po daw sa LA. Totoo kaya ito? Kaya subukan natin itanong kay kaibigan kung mayroon po pa sila mga impormasyon. No, kung di man po ito masilan, ipapaabot namin ha. Kaibigan. Oo, mayroon pong nag-request ba? Oo, tungkol po ito kay Ma'am Lisa. Mayroon po nagsasabi, lumayas po daw siya sa LA. O, sa lahat po na nakapanood hindi po tayo pwedeng maniniwala agad. Kasi alam po ninyo, marami pong kumakalat po na fake news at saka para lang makapag-views po sa kanilang video sa social media para kumita. Ito po ang totoong sasabihin ng ating kaibigan. Sige po. Sinabi po ng ating kaibigan, kung mayroon talagang hinaharap po nila na problema doon sa LA, sa Amerika, ng mga kaso, hindi po yan basta-basta na makawala. Yun po ang totoo. At saka mayroon pa nagtatanong dito kaibigan. Grabe, binalik-balik ko naman paabot. Kasi may nagtatanong, totoo po ba talaga na mayroon pong ibang lalaki si Ma'am Lisa? Yun po ang masama, no? Kung ano man po ang mga nagpaabot niya na mga isyo, huwag po niyo agad paniniwalaan ha. Dahil po isa po yan ay nakakasira po sa pamilya ng mga Marcos. Hindi po kayo agad maniniwala dahil po yung iba paninira po talaga. Salamat kaibigan ha. Pero oo, totoo po yan. Ito po talaga ang ipinapaabot po nila na mayroon po ng lalaki. Sa totoo lang guys, hindi po tayo pwede makikialam dyan no, sa issue na yan. Kung mayroon pong issue na ganyan po na napanood nyo, no, wag na lang po natin na makisaw-saw sabi ng ating kaibigan kasi po masakit po talaga yan para sa mga anak, no? Kung mayroon man po kayong galit sa kay Lisa, hindi lang po natin personalan na maisali po yung mga apo nila, di ba? Masakit po talaga yan. Sabi ng ating kaibigan, hinahina lang taog magbigay po ng isyu. Kung totoo man ito, wala tayong magagawa. O hindi man po buhay natin yan. Hindi naman po sila yung nagpapakain sa atin ha. Pasensya na po kayo guys, medyo hindi po nagustuhan ni kaibigan po yung ganyan po na mga bagay. Hindi ba kaibigan? Huwag po natin idamay ang mga bata, no, na kamag-anak nila mapapahiya dahil lang po sa inyong galit. Ito lang po ang aming ma-advise, maipayo. Sa lahat po ng makapanood sa iba na sobra-sobra po ang mga paninira, huwag po ninyong paniniwalaan agad ha. Kasi po, hindi wala lang yun na mao. Kaibigan? Oo. Ito po, may nagpatanong din po sa atin, no? Kung totoo po ba talaga na hiwalay na sila BBM at si Ma'am Lisa. Huwag kayong maniniwala, hindi po sila hiwalay ha. Oo. Kasi kaibigan, yung isa na naman nagtanong, kung totoo po ba ay nandito na po ba sa Pilipinas? Kasi may nagtanong sa atin, lumayas daw. Gayon, yung iba nagtanong, nasa Pilipinas na po daw. Ito po yung masabi ng ating kaibigan, no? Kung makita man ninyo yung mga bagong aktual niya na pagsama kay BBM ngayon, dito sa mga malaking network kung saan po sila ay kinakampihan nito na network. Kung meron kayong nakita na bago na mga upload, kung kasama niya ngayon si BBM, ibig sabihin nito ay nandito. Kung wala kayong makikita, ibig sabihin yan, meron silang kaso talaga na hinaharap ngayon. Sa totoo lang guys, marami silang kaso na hinaharap.
Yun po, matagal na po ito nasabi ng ating kaibigan. Meron pa kaibigan, gusto kong malaman. Meron po nagpatanong, ito totoo po ba na yung paglaglag ni Aimee kay BBM dahil po ay hindi na po daw talaga maganda ang pamumuno at hindi na po natukma daw. Totoo po daw yan, guys. Hindi na po maganda ang pagdala daw ni BBM. Tama po si Aimee. Bakit po niyan kaibigan na nagkaganyan? Kaluoy po, nakakaawa po talaga si BBM, guys. Sa sobrang stress na po yan. Napakarami po siyang hinarap, lalo na kung paano nila maisolve po yung mga budget. Nako, ito po yung nakakagulat na balita ngayon ni kaibigan, guys. Nakuha niya yung impormasyon. Hindi na po talaga naakma ang batas po na pinapagulong ba ni BBM. Tama po yung sabi ng kanyang ate na hindi na po talaga maganda ang kanyang pagdala. Parang balisa na ito, guys, dahil po sa problema. Alam po ninyo, guys, kaya ginawa ni Aimee na maging mabuti siya sa mga Duterte. Kasi po meron po siyang gustong maipaglaban na meron pong makapagbigay nito nang hindi po sila madidiin. Alam po natin, guys, ginawa po ito ni Aimee na maging kaibigan niya si Vice President kasi meron silang pakay. Walang gagawa yung tao. Kalaban po nila yan eh. Di ba, kaibigan? Kuha po talaga ni kaibigan, guys. Yun po ang totoo. Kaya nandito si Bro Larry, guys. Oh. Nagmotor, naghakot og lubi. Kaibigan, pasensya ka na. Medyo nadidisturbo ka dito kapag may dumadaan. Nandito si Bro Larry. Oo. Tika lang muna, kaibigan, ha. Hindi ko marinig yung boses mo. Oy, dahan-dahan lang. Ang tao. Ligsan yung ninyo, ha. Kaibigan. Pasensya ka na. Oo, guys, balik tayo, guys. Pasensya ka na. Guys, kay kung nabuking ni kaibigan. Kaya pala naging mabuti si Vice President po kay Sara. Meron po talagang silang pakay po talaga sa kay Sara. Hindi na po talaga mapipigil. Kahit anong oras pwedeng maging presidente na po si Sara dito. Alam na po nila kung bakit po ginawa ito ni Aimee. Kasi po isa na po dito makapagbigay po si Aimee ng tulong kay Sara Duterte. Lalo na sa impeachment. Diba? Yun po, igalang po natin kung inendorso man ni Sara Duterte si Aimee sa atin. Dahil po meron pong nakikita na mahalagang bagay na makatulong din sa kanila. Yung ginawa din po ni Aimee, ginawa din ito, guys, dahil po meron din po siya nakita na mas mahalaga na maitulong din ni Sara Duterte pagdating ng panahon, dahil alam na po nila kung sino po ang susunod dito.